ko po ang bawat isa na tumayo para po sa pangunguna po ng pagbasa ng salita ng Diyos. Sabi po sa Isaiah 40 verse 27 to 31, Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ni Yahweh ang kabalisaan? Kabalisaan mo na tila di napansin ang iyong kaapihan. Di ba ninyo alam na Di ba ninyo alam na hindi halos hanggang Diyos siya ang lumikha ng buong daigdig. Siya ang napapagod sa isipan niya. Walang ang mga hinihikayat na nagpapagal ay pinapalakas. Sige po, tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. 27 to 31, Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ni Yahweh ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam? Di ba ninyo talos na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makatataro. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan. Sige po. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Minsan pa, Panginoon, ang kapurihan ay sa iyo lamang, kadakilaan at karangalan. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na ibinagkaloob mo sa amin ang bagong pag-asa, bagong buhay na dadakilain, pararangalan ang iyong pangalan, o Panginoong Yesus. Kaya nga po, narito kami, humihingi ng kapatawaran sa amin lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. Linisin mo kami sa aming mga karumihan upang maging karapat-dapat po tumanggap ng iyong biyaya at pagpapala. Saan mang dako, saan mang lugar, ikaw ngayon ay pinararangalan, o Panginoong Yesus. Ibukas nyo ang pintuan ng langit at ibuhos ang biyaya at pagpapala. Tunay nga po, lukuban nyo kami ng iyong kapangyarihan upang maunawaan namin, maisagawa, maisapamuhay ang iyong salita na maririnig po sa araw na ito. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang gawain ito na magkakaroon nga po, Panginoon, na mabubukas sa aming puso, mabubukas sa aming isip, na may bagong pananampalataya na ikaw lamang, Panginoon Jesus, ang maitataas, mapaparangalan at mapapasalamatan. Tunay nga po, sa iyo ang kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng tinawag ng Diyos ay magwiwika ng Amen. Amen. Alam niyo po mga kapatid kung bakit hindi mabasa ni Jamie? Kasi habang binabasa niya po, tumatarak sa puso niya yung salita po ng ating Panginoon. Kaya parang habang binabasa daw po niya, hindi niya na matuloy yung kasunod sapagkat tumitimo po sa puso niya.
yung salita po ng ating Diyos. Ramdam na ramdam daw po niya yung pangungusap ng Diyos sa kanya while she was reading it. That's why it's very hard for her na basahin po. Pero po, pwede po ba natin palakpakan ng Diyos dahil buhay na buhay po ang kanyang salita? Sa pagbasa pa lamang po, nangungusap na po ang ating Diyos. Kaya sa ating pag-aawitan ngayong umaga, sama-sama po tayo na magpuri, sama-sama tayo na sumamba, and let us celebrate yung kabutihan at kadakilaan po ng ating Diyos. Minsan papalakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Let us clap our hands. And we want to worship you, O God, through our voices, Lord God. Hallelujah. Let us sing. This is the sound of a generation. This is our song. It's a declaration. We will rise. We will rise with a burning passion. All for your name. All for your name, Jesus. Sing everyone, everyone, everyone. Get up on your feet and sing, 'cause we have the victory in Jesus' name. Let's celebrate. Oh, everyone, everyone, get up on your feet and sing, 'cause we have the victory in Jesus' name. Let's celebrate. Let's celebrate. Hallelujah. Let's celebrate the goodness and the power of our Lord this morning. Purihin ka, O Diyos. Let's sing. This is the sound. This is the sound of a generation. This is our song. This is our song. And it's a declaration. Hallelujah. And we will rise. We will rise. With a burning passion. All for the name. All for your name. Jesus. Let us shout, everyone. 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 Get up on your feet and sing. 'Cause we have the victory in Jesus' name. Let's celebrate. Oh, everyone, everyone, get up on your feet and sing, 'cause we have the victory in Jesus' name. Let's celebrate. Let's celebrate. Hallelujah. We're gonna celebrate you, oh Jesus. Purihin ka, Panginoon. Dakila at walang katulad. Let us sing the praise of this song. We dance 'cause we are free. We have the victory in your authority. You set us free. You set us free. We dance. We dance 'cause we are free. We have the victory in your authority. You set us free. You set us free. We dance. We dance. We are free. We have the victory in your authority. You set us free. You set us free. Sing, everyone, everyone, get up on your feet and sing, 'cause we have the victory in Jesus' name. Let's celebrate. Sing, everyone, 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 get up on your feet and sing, 'cause we have the victory in Jesus' name. Let's celebrate. Let's celebrate. Oh, celebrate with Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. And we just want to celebrate you ngayong umaga na to, Diyos. Kaya po patuloy kami naawit, patuloy kami na magpupuri, patuloy kami nasasamba sa iyo sa umaga na to.
Hallelujah. And through this song, mga kapatid, let us declare victory over the battles that we have in our lives. Anumang pagsubok, anumang battles, yung hawak-hawak natin, dala-dala natin sa mga pagkakataon na to, let us declare victory. Because every battle po that we have belongs to God. Wala kang dapat ipangamba. Wala tayong dapat ikatakot. Because our God is bigger than every problem, every battle na mayroon po tayo. Kaya gawin nating panalangin sa umaga na to, yung awitin na to na ating kakantahin. Yes, Lord Jesus. And as we sing this, Lord, speak to us, O God. Speak to us, Lord. Move in our midst. Because we want more of you. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you. I'm gonna sing, I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you. Lord, sing, I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, oh, oh. Ooh, the battle belongs to you. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God of serve knows only how to triumph. Oh, my God will never fail to sing, my God. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory, sing. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you. Sing, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, Jesus.
for good. You turn it for good. Sing. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. While you're singing this, believe. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Sing, you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Sing, you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see your victory, sing. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you. Just keep singing. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Yes, let's take a moment of silence habang tumutugtog po ang ating mga musician. Whatever it is that you're holding on right now, mga kapatid, even I myself am battling something that only God knows. At ang bawat isa sa atin sa umaga na to, sabihin mo man sa kapwa mo o hindi, God knows kung ano yung laban na nilalabanan mo sa mga oras na to. It can be the battle of relationships that you have, battle of faith, battle of finances, battle of sickness and diseases, battle of failure, battle of fear, battle of doubt sa sarili mo. But God can win all these battles for you. God has already won the battles. Amen? Amen. Naipanalo na ng Diyos. Naipanalo na niya. That's why sa umaga na to, let's just declare that the victory and all the battles that we have, mga kapatid, only belongs to our God alone. Hindi mo kailangan pasanin lahat because God will be beside you to carry you through sa lahat ng pinagdadaanan mo, lahat ng pinanghahawakan mo. Itaas natin ito sa ating Panginoon sa umaga na to. And you are free to talk to God right now. You are free. Buksan ang iyong mga bibig para ikaw ay magpuri, ikaw ay magpasalamat sa ating Diyos na siyang patuloy na lumalaban para sa mga battles that you are going through right now. Speak to God. Speak to God. Maybe you have been so busy for the whole week and this is your only chance to speak to God. And you know what, mga kapatid, He is here with us. He is here with us. And I can feel it. And I know, you know that you can feel it. Just speak to God. And the Lord is impressing right now for you to speak to Him because He is listening. He is listening. Don't miss this opportunity. He's listening. Even in the midst of the silence, God is listening. Sa mga pagkakataon na umiiyak ka ng tahimik, God is still listening.
Sa mga pagkakataon na wala ka mapagsabihan, God is there to listen, sir. That's why take this opportunity to speak to your Father in heaven. Karabash. As we speak to God, let us lift our hands. Let us lift our hands to heaven. So, Jesus. Lord Jesus. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Just worship, just worship. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Sama-sama nating awitin. You take what the enemy. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Let us sing, I'm gonna sing. I'm gonna sing your victory. I'm gonna sing your victory for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing your victory. I'm gonna sing your victory for the battle belongs. Let us shout it to Jesus. I'm gonna sing. I'm gonna sing your victory. I'm gonna sing your victory for the battle belongs to you. I'm gonna sing. The victory belongs to you, God. Oh, hallelujah. To you, Lord. Oh, hallelujah. Puri ka kahanga-hanga. Oh, we worship you. Oh, purihin ka, Panginoon. Oh, dakila. Dakila, dakila ka, O Diyos. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa opportunity that you've given us to speak to you, to pray to you, O God. Maaring, Panginoon, sa maraming pagkakataon, we've been busy sa aming mga personal na buhay, Panginoon. But thank you for reminding us that speaking to you, praying to you, Panginoon, is very important para po sa aming mga buhay. Kulang ang aming buhay, Panginoon, kung malayo kami sa iyo. Kulang ang aming mga buhay kung hindi kami nananalangin. Kulang ang aming mga buhay kung hindi kami nagbabasa ng iyong mga salita, Lord God.
And we can only win all those battles, Panginoon, that we are going through if we only depend on you, O God. You are our bread, Lord Jesus. You are our life, Panginoon. That's why, fill us once more, O God. Sa umaga na to, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagsama mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa tapik sa aming mga balikat. Salamat sa pagyakap mo. Salamat, Panginoon, sa paghawak mo sa aming mga kamay. And this morning, O God, we just want to give you back all the glory, all the praises, and all the thanksgiving. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. To God be all the highest glory and praises. Amen. Purihin ang Panginoon. At yung mga bata daw po, sabi ni Pastora Grace, mga bata, dito daw po sa bahay ni Pastora Jazz. Praise God. Hallelujah. Pwede ba umiyak na lang tayo? Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Pwede po ba sabihin natin, salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Salamat po Lord. Salamat po Panginoon. Hallelujah. Yung mga music team natin, pwede po ba dito tayo sa, ayan, sa baba. Ayan. Dito po tayo sa harapan mga kapatid. Amen. Masyado kayo malayo, di kayo makita. Amen. Salamat po. Sa totoo lang, closing prayer tayo. Yun na yun eh. Lahat ng kanta, nag-minister na sa atin ang Panginoon. At yun po talaga ang topic natin ngayon. So salamat sa Panginoon dahil patuloy siya nagbibigay sa atin ng kalakasan. Iyak na lang ako dito. Ay, ang Panginoon ko. Tayo po tumayo lahat, mga kapatid. Tayo po tayo. Hallelujah. Pwede po ba taas natin ang kamay natin sa Panginoon? Hallelujah. Wag po natin intindihin yung mga katabi po natin, Just ask God na mangusap sa atin sa araw na ito. Sige po, kausapin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Lord, nais po namin, Lord, na marinig ang tinig mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Marami sa amin, Lord, pagod. Marami sa amin, Panginoon, maraming alalahanin. Marami sa amin, meron siguro kami mga takot. Marami kaming iniintindi, Panginoon. But we just ask, O God, na yung presensya mo, Lord, magpanatag sa aming pagod na katawan, pagod na isipan, pagod na puso, Panginoon. Umupo ka, Panginoon, sa trono ng aming mga puso at isipan. And we lay them all down to you, Panginoon. Be with us, God. Be with us. Be with us, Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na po tayo. Praise God. Nakalimutan ka magdala ng panyo. May tissue ba dito? Amen. Di ko alam parang umpisahan eh. Puno-puno na ako ng sipon eh. Ano ba nangyari? Hallelujah. Yung pong topic po natin para po sa buong April, ito po ay tungkol po sa victory on the cross. Katagumpayan natin sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Buong April po
So last week, ang tinalakay po ng ating Pastor Ralph is regarding po sa victory over sin. Kung saan, doon sa ginawa ni Jesus, lahat ng ating mga kasalanan, imagine niyo nga po yun, lahat ng kasalanan natin, nakaraan, sa kasalukuyan, maging sa mga susunod na mga araw, lahat ng kasalanan na iyon, gaano man kabigat, gaano man kaitim, gaano man iyon kapula, gaano man kadumi, gaano man ito kabasura, gaano man kabaho yung kasalanan na iyon, pinatawad lahat ng Panginoon. Ano po? Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Hindi po mabaho yan. Naligo yan kahapon. Hindi. Yan ay pinatawad ng Panginoon. Amen? Sabi mo nga po sa kanya, pinatawad ka ng Panginoon, you are white as snow. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan po ang sinabi ng Panginoon Isaiah 1:18, ano po? Sabi doon, gagawin niyang parang niebe sa kaputian ang ating mga pagkatao sa sandali na tayo humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Grabe, para tayo mga Snow White. Hallelujah. Yung titingnan si Jason. Ay, joke. Si Queen, tingnan nyo. Yes, Snow White. Wow. Swerte. Ayan, yun po yung last week natin. At ngayon pong week na to, pangalawang week natin, ang tatalakayin po natin, isa na namang victory. Ano po? Grabe. Ewan ko na lang kung di pa kayo maging victorious na to sa buong April, ano? Victory over sin last week at ngayon, victory over sin and failure. Pagtatagumpay, hindi. Victory over fear and failure. Pagtatagumpay doon po sa takot at saan? Sa mga pagkakamali o sa pagiging talunan natin, meron pong victory na ibinibigay ang ating Panginoon. Amen po. Gusto niyo po ba nun? Amen. Buti po si Kuya Andy. Amen po ba? Pati po ba sabihin natin, Amen? Amen. Siyempre, gusto po natin yan. Celebrating the finished work of Christ and the power it brings to our daily lives. Ayan po ang ating topic. At alam niyo po, hindi po nagtatapos na humingi lang tayo sa Panginoon ng Lord, sorry po. Gusto kong bumae. Hindi ko magawa. Sorry po, Lord. Lord, patawad. Hindi po natatapos doon. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Pero ito po ang real challenge. Ang challenge po sa atin, paano na? Pinatawad na nga tayo, pero napakaraming kutakot-takot na problema sa buhay na meron tayo. Di matapos-tapos yung problema, tama ba? Iyon po ang challenge Paano tayo mamumuhay na victorious sa kabila ng katakot-takot mayat-maya, mula umaga pagising hanggang pagtulog na lang sa gabi may problema pa. Paano tayo mamumuhay bilang isang mapagtagumpay sa lahat ng iyon? Fear and failure. Ang sabi po dito, maraming uri ng takot. Maraming uri ng takot. Itong fear of failure, uri din ng takot. Kaya sa totoo lang, halos lahat ito, victory over fear. Nilagay po natin yung failure kasi minsan isa yan sa mga dapat nating pagtagumpayan sa ating mga buhay na nagbibigay ng takot sa atin. At ang buhay po natin, pagka gumagapang na itong takot na yan, natutulog tayo sa gabi, matutulog pa lang tayo, o kaya gigising pa lang tayo sa umaga, mumulat pa lang natin yung batag, grabe, gumagapang yung takot. Gumagapang yan, parang kang napaparalyze, di ba? Iba nga po, hindi lang paralyzed, parang kang napaparanoid. Talaga naman, mapaparanoid ka sa tindi ng mga nangyayari ngayon sa buong mundo, sa digmaan, kabi-kabi lang hindi magandang news, patuloy na pagtaas ng bilihin. Kami na lang ni Jamie hindi tumataas. Kasama ko si Bea. Ay. Grabe po, di ba? Parang, sino bang hindi matatakot, di ba? Lahat po tayo matatakot. Sino ba dito hindi natatakot? Meron po ba? Lahat po tayo matatakot. At ito pong fear and failure, mga kapatid, ito po ay nagbibigay sa atin, nagdadala sa atin na parang ayaw nating tingnan. Ayaw nating tingnan? Parang dito na lang ako kasi pagka gumalaw ako, baka bumuwal na ako, Dito na lang kaya ako. Pero alam niyo po,
because of the finished work of Christ. Fear and failure, hindi kailangan na mag-govern ito sa ating mga buhay. Hindi kailangan na mag-rule ito sa ating mga buhay. Amen? Parang ayaw nyo. There is victory over fear and failure because of the finished work of Christ. At yun po ang katotohanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yun ang katotohanan doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Sige po, next slide po. Ito ang ating Bible verse. Makikita po natin dyan. Itong mga verses na to, grabe. Andito na yata lahat ng maaaring pagmulan ng takot ng tao. Pwede po ba tayong tumayo? Nakikita nyo po ba? Nakikita nyo po? Sige po, verse 35, 1, 2, 3. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship, or nakedness, or danger, or sword? Verse 36, as it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things, more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, sige po, basahin natin, nor demons, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. Sige po, pwede na po tayong makaupo. Babasahin ko po sa Tagalog para sa inyo. Meron po yan, Ito po sabi dito, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Napakagandang verse po nito. Ang kaguluhan ba? Kapaghatian, ang pag-uusig, pagkagutom, kahirapan ba, panganib ba, kamatayan ba? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayan lamang. Hindi sa lahat lamang ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, sabihin natin kamatayan, o ang buhay, ang mga anghel, o ang mga pamunuan at ang mga may kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang sabi po, ang kataasan o kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Isipin na po natin lahat ng uri ng takot. Takot na magkamali muli. Takot dahil pumalpak ka ng mga nakaraan. Takot dahil nalugi ka sa negosyo, takot sa hinaharap, ang sabi dito, takot sa pagkakasakit, takot sa kamatayan. Grabe, lahat ng pagmumulang takot, kaguluhan, digmaan. Pero isa po yung, meron pong isang pinakamatinding takot, mas matindi pa sa takot ng sakit at kamatayan. Alam niyo po ba kung ano? Tanungin niyo po sa akin kung ano. Yung pong ikaw ay takot sa asawa mo. Joke lang. Ay, takusa daw po. Yung takusa, yun daw po ang pinakamatinding takot. Hindi po. Ang tanong po sa atin, sa mga kapatid, grabe, grabe yung description. Pero sa totoo lang, tatanungin natin yung mga sarili natin kaya ko pa ba? May pag-asa pa ba? Diba? Minsan natatanong natin sa ating mga sarili, Lord, parang hindi ko na kayang bumangon. Grabe, kahirap ng buhay, Lord. Makakalakad pa ba? Kaya pa ba ng pananampalataya natin na magtiwala sa ating Panginoon? Hallelujah. Kaya. Of course, kaya. Subalit ang takot at failure, yung mga ganitong klase ng cause ng ating mga problema at kabigatan sa buhay natin, alam niyo po, it robs us of all the joy and peace na mayroon tayo. Grabe, magnanakaw ito. Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Hindi yan. Joke.
Grabe, magnanakaw po ito ng lahat ng inipon nating kapayapaan sa dibdib natin. Lahat ng pananampalataya siguro na mayroon tayo sa Panginoon, kapag dumating yung napakatinding problema sa ating mga buhay, mayayanig ka. Na po, hindi pwede dito yung tapang-tapangan, ano? Hindi pwede dito yung, wala si Kuya Ben, yung malaking katawan ni Kuya Ben pagka dumating ang mga bagay na ito sa mga buhay natin. Para magnanakaw, ito nagsha-shaken ng ating mga pananampalataya sa ating Panginoon. At sabi ko nga kanina, hindi kalooban ng Panginoon. He does not will to us na itong mga bagay na ito ang manguna, ito ang mag-control sa ating mga buhay, pananampalataya. Amen? Amen? Makakangiti pa rin tayo. Patingin naman po ng crossover smile. Patingin naman ng crossover smile yung mga kapatid. Ayan. Makakangiti po tayo kahit ba yan, anong ulam nyo? Nung isang araw, kami, daing, 2 piraso. Makakangiti pa rin tayo kahit pa 2 daing yan. Hati-hati kayo, 10. Kung 10 kayo. Naalala ko nung bata kami nung nagluluto si nanay ng tuyo yata yun. Sa taas pa lang, 7 kami magkakapatid. Sa unahan kami. Magmamadali kami. Grabe, ganun kahirap ang buhay. So, salamat sa Panginoon. Buti na lang nandyan si Lord. Sabihin nga po natin sa ating mga sarili, buti na lang nandyan ka, Lord. Diba? Buti na lang nandyan ka, Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. At dito po, mga makikita natin, mga kapatid, ito kasing fear, ito matindi tong fear Itong pagkatakot po, parang dahil nararamdaman mo yung takot sa puso mo, nagbibigay iyon ng para kang ayaw mong gumalaw, na ayaw mong sumubok, o ayaw mong mag-try ulit, gusto mo nandito ka lang, kasi fear paralyzes each and every one of us. At yung failure naman, ipapaalala niyan sa'yo lagi na, hoy, nagkamali ka nung nakaraan. Dahil sa kahinaan mo, dahil ikaw ay hindi tama, hindi ka magaling, ganyan. Yung failure, ipinapaalala niya na you are not good enough. Kaya, itong dalawang ito, fear and failure, pareha sila, it is stopping us na humakbang, it is stopping us na meron palang kinabukasan, naghihintay pala sa atin yung kinabukasan, pinahihinto tayo na lakaran natin yung destiny na inilalatag ng Panginoon dun sa ating daraanan. Ganun katindi itong fear and failure. Pero sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, meron yan. Itong Romans chapter 8 verse 35 to 39, makikita po natin dito, doon sa verse 37, ang sinasabi po doon sa lahat ng iyon, napakatindi ng declaration. Ang sabi po sa 8:37, no, in all these things, we are more than conquerors. Grabe. Hindi ka lang mapagtagumpay. Ang sabi doon, higit ka pang mapagtagumpay. Grabe, palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang declaration ng Romans 8:37, that we are more than conquerors. Ito po, nais ko pong i-share sa inyo 2 bagay. Una po, ito. Paano ba tayo, paanong ang natapos na gawain ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay magbibigay sa atin. Hindi po yan. Yung main point number 1. Yan ba yun? Ayan. How does Jesus' finished work on the cross make us victorious over fear and failure? Paano yun? Paano magbibigay sa atin ng higit pa na tayo ay maging matagumpay doon sa ating mga takot at sa mga pagkakamali sa nakalipas? Yan po yung number 1. Ang sabi po dito, through Christ's love, we have a secured place. Pwede po bang sabihin natin 3 beses? Sige po, basahin natin, sabihin natin, 1, 2, 3. Isa pa po, through Christ's love, we have a secured place. Through Christ's love, we have a secured place. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, meron po tayong tiyak na kalagayan. Sabihin nga po natin, tiyak na kalagayan. Grabe, po. Doon po sa binasa natin mula doon sa Romans 8:35 to 39, makikita po natin kung paano po ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig.
At yung pag-ibig na yon, yung perpektong pag-ibig ng Diyos na iyon sa atin, yun po ay nagbigay sa atin ng isang tiyak na kalagayan, secured place. Ano po? Secured place. At itong fear, yung pong fear, sa Greek word po, yun ay phobos. Ano po? Isasama ko yung failure sa fear. Ano po? Ang sabi doon, that which strikes terror. Nagkukos ng malaking pangamba yung damdamin mo na alarma dahil sa fear. At kapag lumalago po yung takot na iyon, ano po? Kapag lumalago, yung takot na iyan, at lumalago siya dahil, bakit ka natatakot? Kasi alam mong merong parusang naghihintay. Pangalawa, kasi hindi ka sigurado. Diba? Tama ba? Hindi tayo sigurado, kaya tayo natatakot. Kapag uncertain yung mga bagay, hindi natin alam saan tayo lalakad. Hihinto ba ako? Aabante ba ako? O bumalik na lang ako? Uncertain tayo. Hindi natin alam kung anong gagawin natin. Wala tayong security. Pero salamat sa Panginoon, through Christ's love, we have a secured place. Alam niyo ba yung takot? Grabe ang ginagawa niya. Nung ni-research ko po, grabe ang ginagawa niyan sa ating mga katawan. Sobra. Ito po ang sinabi dito. Kapag nagpatuloy ang takot, ano po, it increases heart rate. Nagbibigay ng rapid breathing. It can impair our thinking. Ganun katindi. It decreases, it causes emotional disorders, it weakens our immune system, at ang worst po nito is yung long-term health consequences. Grabe, long-term health consequences ang maaari pang maging worse na resulta nito. At kapag nagpatuloy ang takot, alam niyo po kung ano mangyayari? Yung takot, magiging katakot-takot ang magiging problema natin sa ating mga buhay. Tapos gusto niyo po ng katakot-takot? Pwede sana katakot-takot na kwarta, no? Pero katakot-takot na problema ang mangyayari po sa ating mga buhay. Nagre-release po sa ating mga, yung katawan natin, nagre-release po yan ng matitinding hormones na nagkukos po ng anxiety, nagkukos ng depression, nagkukos ng stress. Grabe yung ginagawa na ito. Nagkakaroon tayo ng fatigue na parang kakagising mo lang pero parang latang-lata ka na kagad. Parang kailangan mo lang yata ng therapy. Grabe, ganun katindi po ang takot. Ganyan po siya. No po. At dito po, through Christ's love, meron pong dalawa dyan na po pwede po nating panghawakan sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon. Tandaan po natin ito, no? Kaya tayo nagkakaroon ng secured place o secured position dahil sa pag-ibig ng Diyos. Una po, dahil dito. Dahil kumpleto ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kumpleto na siya. Hindi mo kailangan ng acceptance ng tao para ka lumakad, para ka mag-try muli. Hindi mo, alam niyo po, kahit na anong gawin natin, kahit na anong bait natin, kahit na anong gawin nating mabuti, ano po sa kapwa natin, it will never be enough. At pag ang approval ng tao, ang lagi nating kukunin, ang lagi nating titingnan na sana ma-appreciate tayo, hindi iyon magbibigay ng security, hindi nun mapupuno ang ating mga puso sapagkat only God's love, yun lang ang kumpleto na maglalagay sa atin ng ganoong secured na damdamin. Grabe, secured yung damdamin ko. Bakit ako matatakot? Bakit? Love ako ng Panginoon. Amen? Love ako ni Jesus. Doon po sa krus ng Kalbaryo, at tapos na po lahat. Dapat sana tayo magbabayad di ba? Sa lahat ng pagkakasala natin na mayroon tayo, dapat sana tayo yung magbabayad nun. Pero Jesus paid it all. At wala na tayong utang. Wala nang maniningil sa atin. Wala nang magpapahiya sa atin. Wala nang po pwedeng mag-brand sa atin ng anumang pangit na bagay sa ating mga buhay sapagkat lahat ng iyon pinagbayaran na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sino po dito gusto nang walang maniningil sa kanyang buhay?
Amen. Hallelujah. Wala nang maniningil sa iyo. Amen. Kahit si Satanas, hindi kanya pwedeng siningilin. Bakit? Sapagkat pinagbayaran na ng Panginoon. Ganong kakumpleto yung kanyang pag-ibig. Kaya secured ka, makakatayo ka, makakaharap ka kahit na kanino pang tao. Bakit? Secured ako, secured ang position ko. I am freed. I am loved. I am secured. I am freed in the name of Jesus. Sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Isa na lang po ang hindi natin pwedeng pagtaguan. Si Manny. Responsibilidad natin yan, mga kapatid. Si Manny hindi natin pwedeng pagtaguan. Hindi tayo freed kay Manny. Pero kay Satanas, sa anumang buhol, yung bandage ng kasalanan sa ating mga buhay, lahat ng iyan na pagtagumpayan po ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Our future is secured. Amen? Because the judgment that was once upon all of us has already been taken by Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Doon po ewan ko kung nandito yung Romans chapter 8 verse 1 to 2. Doon po sa pinakataas, sa chapter 8, ang sabi po doon, verses 1 to 2 ng Romans, ang sabi doon, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Wala nang kahatulang parusa. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Pinalaya na po ang bawat isa sa atin. There is now no condemnation through Christ Jesus. Yun ang position na natin, forgiven. Amen? We are loved, we are accepted, mga kapatid. Ang sabi doon sa Romans, kaninang binasa natin, meron ba dito? 35, yung Tagalog po, pakitingnan naman. 35, 38, and 39. Ang sabi doon, sa 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin? Sabi sa 37, walang makapaghihiwalay sa atin. Dalawa. Next, 39. Hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ganoong katindi ang pag-ibig ng Panginoon. Na meron tayong secured position. Alam niyo po, sabi sa John 10, sabi ni Jesus, sa John chapter 10, verse 28, sabi niya, ang lahat ng aking mga anak, they will not be snatched away from my hand, ang sabi ni Jesus. Tapos sinabi niya sa 29, they will not be snatched away from my Father's hand. So yung position po natin is in the hands of God. Grabe. Freed, secured, forgiven, tapos nasa kamay pa ng Panginoon, andun yung kalagayan natin. Secured na secured sa amang makapangyarihan sa lahat. Kung ang bugtong na anak niya, ibinigay niya para sa atin, ano pang bagay ang hindi niya ibibigay at pagkakakaloob sa atin? Ganun katindi ang pag-ibig ng Panginoon na, anak, secured ka sa presence ko. Amen? Secured na secured ang place mo. Hallelujah. Pero alam niyo po, ang antidote ng fear, ang pang-injection sa fear, sino ba natatakot dito? Wala pa pang-injection dyan. Ang antidote po natin ng fear is faith. Sabihin nga po natin faith. The antidote of fear is faith. Kailangan po nating paganahin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kailangan po nating i-exercise ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Yung sinasabi ni Jesus dito na John chapter 10, alam mo po yon, yung pong mga anak niya na sinasabi niyang nasa kamay niya, nasa kamay ng Ama, yun po yung mga tupa niya. Yung mga tupa niya, pakitingnan yung mga katabi. Hindi po yung kambing. Yung mga tupa daw po niya. Tayo na mga mananampalataya ni Kristo. Tayo ang hindi kaya, hindi kayang agawin ninuman o ng anumang bagay sa daigdig na ito doon sa kamay ng ating Panginoon. Hindi ang takot, hindi ang kamalian, hindi ang digmaan, hindi ang anumang mga klase ng mabibigat na problema sa ating mga buhay. Hindi kailanman yan kaya tayong agawin doon. But you have to stay in faith sa ating Panginoon. Amen?
Manatili po tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, manatili ka, kapatid. Ayan. Manatili. Pangalawa po, ano yung sabi doon kanina? Ang sabi doon, that you are fully loved. Kanina, pag-ibig ng Diyos kumpleto at yung pag-ibig ng Diyos na iyon, nag-prove, nag-declare that you are fully loved. Ganong katindi yung secured place na mayroon tayo na dahil sa pag-ibig, kumpletong pag-ibig ng Diyos, at yung pag-ibig na iyon, ipinadaloy sa atin, tinanggap natin, yun yung secured place natin, that I am fully loved by God. Grabe yung ginawa ni Jesus sa atin. Sino ba tayo, no? Grabe, pag-iisipin mo, sino ba tayo? Para bigyan ng ganoong katindi, no, nakamamanghang pag-ibig ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, ang tigas-tigas lagi ng ulo natin. Ang tigas-tigas ng ulo natin. Pero, salamat sa Panginoon, sa kabila ng katigasan, sa lahat ng nagagawa natin laban sa Kanya, patuloy at patuloy, na binibigyan tayo ng Panginoon ng panibagong chance. Kasi po ayaw niyang maagaw tayo eh. Biruin niyo, yung tupa na yon, iiwanan niyo yung 99 para sa atin lang. Ibalik lang tayo sa kawan ng Panginoon. At tayo yon, kabilang tayo sa kawan, meron tayong secured place. Amen? May secured place tayo at position doon sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya po, mga kapatid, maging mapanatag tayo. Yun po ang hinihingi sa atin. Kung alam natin, if we know that we have a secured place and position in Christ, dapat po panatag tayo. Nakaka-shaken, yes. Maiiyak ka talaga. At talagang ninervyusin ka. Ninervyusin ka, totoo naman yun. Pero, hindi po yun manguna. Wag yun mangyari na hindi na tayo maglingkod muli. Hindi na tayo sumubok muli. Hayaan na lang natin sila. Hindi po ganon. Wag nating hayaan na ganon sapagkat iyon ang nais ng kaaway. Wag nating lakaran. Tayo'y mapuno na lang ng takot, pag-aalala sa ating mga buhay. Tingnan natin lahat ng nakalipas at nagawang pagkakamali natin o ng ibang tao. Hayaan na lang. Yan ang gusto ng kaaway. Subalit ang gusto ng Panginoon, tayo po ay lumakad doon sa destiny, doon sa inilalagay niyang purpose sa ating mga buhay. Tandaan natin yung kanyang pag-ibig. Tandaan natin na yung pag-ibig na yun ipinadama sa atin para magkaroon tayo ng tiyak na kalagayan sa ating mga buhay. Mas paniwalaan natin, mas panghawakan natin yung pag-ibig ni Kristo kaysa po sa bulong na nagpapahinto sa atin para muling mag-try, sumubok at ihakbang ang mga paa para magtiwala ng lubusan sa Panginoon. Hallelujah. Next po, meron bang next dyan? Sabi nga pala sa 1 John 4:18, ang sabi doon, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Grabe yung pag-ibig ng Panginoon. Nagtatanggal. Ano yun? Ano yung cast? Nagtataboy. Tama ba? Nagtataboy ng anumang takot sa ating mga buhay. Fear loses its power when love is certain. Amen. Yun lang ang sigurado. Yung pag-ibig ng tao, sa lawahan yan eh. Pero ang love ng Panginoon, certain, perfect. The perfect and complete love of God. Yan ang sabi sa 1 John 4:18. Pag-ibig ng tao, walang pag-ibig ng tao na po pwedeng magligtas sa kanyang sarili o sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig lang ng Panginoon. Certain. That is why it is giving us a secured position. Pangalawa po. Pangalawa na? Meron pa? Eto. Pasensya na kayo. Sabi po ni Tom Gilovich, asan yung psychologist natin dyan? Si Jezreel. People tend to regret their inactions more than their actions. Ibig sabihin po nito, marami daw po tao, mas maraming regret, panghihinayang dun sa mga bagay na hindi niya ginawa. Kesa po yun sa mga nagawa niya. Kaya po, alam niyo, wag nating hayaan na, kahunin tayo, i-corner tayo ng mga bagay na ito. Kasi hindi kalooban ng Lord yun eh. Ang gusto ng Lord tayo ay maging productive. Ang gusto ng Panginoon tayo'y lumaya. Ang ganda nung sharing kahapon, nung Sunday ni Pastor Ralph, di ba sabi niya, yung aso na pinakawalan na sa kulungan, ayaw pa rin umalis.
Hindi niya alam, malahiyan na siya. Hindi na siya tumakbo, wala na siyang ginawa. Andun na lang siya sa kulungan. Akala niya, lagi na lang siyang nakatali. Baka mangyari kay Duke yun na. Amen. Meron pa ba? Recognize God's love for you because His love puts you in a safe and secured position. I-recognize natin lagi yon. Tandaan natin. Panghawakan natin. Amen? Hallelujah. Sabi nga po natin, panghahawakan ko. Sinabi niyo yan, ha? Panghahawakan ko. Mga kapatid. Kaya po wala po, mga kapatid, walang bibigay. Amen? Walang bibigay pero may magbibigay. Walang bibigay sa mga problema at pagsubok. Amen? Amen? Pakitapik po yung ating mga katabi. Ayan, sabihin mo nga po sa kanya, huwag kang bibigay, kapatid. Huwag kang matatakot. Sabihin mo sa kanya, normal lang ang takot. Sabihin niyo, proseso ng Panginoon iyan. Sabihin mo sa kanya, ikaw na lang ang abnormal. Ay, normal lang mga kapatid ang takot. Ano po, normal lang umiyak, normal lang na mangarag, sa totoo lang. Pero po, hindi normal kung hahayaan mo na yung mga nangyari sa nakalipas, wala na mangyari sa buhay mo. Yun ang hindi normal, yun ang abnormal. At hindi iyon kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Do not let fear and failure govern your life. Ano po? Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo po, tapikin mo. Narinig mo. Ayun lang naman. Palakpakan po natin sa Lord minsan pa. Hallelujah. Amen. Sabi sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na hindi tumating sa lahat ng tao. Sa halip, pagdating ng pagsubok, ang sabi ng Bible verse, bibigyan niya kayo ng lakas upang pagtagumpayan iyon. Sabi ni Jesus sa 1 John 16:33, sabi niya, I have overcome the world. Take heart, I have overcome the world. Ayun. Wala pang dumating na pagsubok. Sabi doon sa 1 John 16:33, sabi niya, in this life you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Sabi ni Lord, tribulation pa nga ang sabi niya. Sa buhay na ito, magkakaroon kayo ng tribulation. Pero sabi niya, huwag kayong mag-alala, nagtagumpay ako doon. Kaya po magiging matagumpay din kayo. Kahati po tayo doon sa tagumpay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Next po. Marami na ba? Ano ba? Time na ba ako? Last na. Ito po. Through Christ's finished work, we have a secured identity. Napakaganda. Kanina, may secured place ka sa kamay ng Panginoon. Ngayon, meron kang secured identity. Ang declaration po from Romans 8:35-37, ano sabi? You are more than a conqueror. Alam niyo po ba kung ano yung conqueror? Sabihin ko po sa inyo, ang sabi dito, ang conqueror daw po ay a person that defeats an adversary, subjugates a people, or takes control of a territory through military force. It refers to a victor. No po, victor pala ang isang conqueror who triumphs over a war, or a champion. Grabe, champion pala yung conqueror. And a winner in a competition. Ganun katindi ang conqueror. Pero ang sabi po ng Romans 8:37, you are more than a conqueror. You are more than a victor. You are more than a winner. Yan pong Romans 8:37, ang Greek word po niyan is hupernikaw. Ano po? Dalawang word, huper, at saka po, nike. Yung hooper po, above, beyond, hyper. Ito naman pong nike, conqueror. So sabi dito, you are beyond, above. Above than a nike, above than a conqueror. Kaya po sabi sa amin sa Fire Up, mas mayaman pa daw po kami sa may-ari ng Nike. Mas mayaman pa daw po tayo sa may-ari ng Nike. Na po? Kasi po, yan ang declaration sa atin ng Panginoon. Nung siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, mga anak, na pagtagumpayan ko na ang krus, kayo ay more than a conqueror. Hallelujah. You are hupernikaw. Sabi mo sa katabi mo, hupernikaw ka pala. Oh, grabe. Doon sa kabila naman, sabi mo sa kanya,
Sa kabilang side, Pupernikaw ka pala. Sa likod, sabihin mo sa kanya, you are Pupernikaw, more than a conqueror. Hallelujah. Meron pong Bible verse dyan. Last na po, malapit na tayo matapos. Romans chapter 15. Death is conquered, fear no longer control us, and failure is something we can overcome again and again, kasi nga more than conqueror ka, kaya again and again, kaya mong magtagumpay. Ang sabi po doon sa mataas pa, doon sa Bible verse sa Romans 8, sabi doon, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Na po, tayo'y mga anak ng Diyos kanina, more than a conqueror. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana, grabe, ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Meron pa ba? Wala na. Sige po, next slide. Meron pa? Next slide. Balik mo dun sa kabila yung may cross. So sabi doon, more than a conqueror, tayo po'y mga anak ng Diyos, tayo po'y mga tagapagmana. Alam niyo po ba itong cross? Tingnan niyo yung cross, napakaganda, di po ba? Yung pong cross na ginamit kay Jesus, yung pong yung horizontal na kahoy pa lang po nun, nagre-range po iyon from 34 to 50 plus, 57 something kilogram. Ito pa lang po yun. Ito po, ang sabi doon is over than 137 kilograms. At ito pong cross, na, yung pong 137 plus 34 to 57 kilograms na binuhat ng ating Panginoong Jesus, hindi po katulad niyang cross na yan. Yan po ay solid wood, unrefined wood, lahat ng tinik, lahat ng, ang tawag doon, tibo ba tawag doon? Lahat ng iyon nararanasan ng Panginoong Jesus. Hindi siya ganito kakinis at hindi siya ganito kagaan. At nung time po ni Jesus, napakahirap, nakakahiya na ikaw ay madikit man lamang sa krus. Bakit po? Alam niyo kung bakit? Dahil lahat ng nakakahiya, lahat, ikaw ay makasalanan pagka nadikit ka sa krus. You are branded as a sinner. Lahat ng matitinding krimen na gawa mo pag ikaw ay napako sa krus. Subalit alam niyo po, after the finished work of Christ doon sa krus, lahat ng brands sa atin na negative, they were all reversed through the finished work, the triumph of Christ at the cross. Ulitin ko po mga kapatid, dahil sa ganawa ni Kristo, dahil sa tagumpay niya doon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng negatibo, nakaakibat ng krus, lahat ng negatibo at pangit na bagay na ibinansag sa atin o nakalipas natin na pangit at madidilim, lahat ng iyon, nung siya'y nagtagumpay sa krus, they were all reversed. At meron ka, binigyan ka, pinaratangan ka, ibinigay sa'yo ang bagong identity mo sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Tingnan niyo yung napakaganda. Nagtagumpay si Kristo, kaya hindi na tayo yung Len, Lita, Jasmine, Kalel, Joel, dalawa kayong Joel eh. Hindi na tayo yung talunan na mga babae at lalaki. Hindi na tayo yung walang kwentang si Alu, si Sayon, Brother Andy, mga makasalanan. Hindi na tayo yun. Sapagkat binigyan tayo ng bagong identity ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng bagong pangalan. Binigyan niya tayo ng bagong, nagre-write siya ng bagong pangalan para sa atin mga kapatid. Secured ang identity natin sa Panginoon. You are more than a conqueror. You are a child of God. Tagapagmana ka ng ating kataas-taasan. Napakaganda. Purihin ang Panginoon. Lahat ng iyon, pinawalang bisa ng Panginoon. Lahat ng pangit at negative na identity na nag-cause ng ating mga takot, ng mistake, lahat ng weaknesses natin or failures natin dahil sa ginawa ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Meron pa? Next po.
You have a new identity in Christ and that is your security. You are more than a conqueror. Sabi po ni Jesus sa John chapter 19 verse 30, it is finished. Tapos na. Ano po? Sabi nga po natin, tapos na. Tapos na. God has conquered everything. Lahat-lahat. Ano po, napagtagumpayan na ni Kristo. And fear and failure is something, sabi kanina doon, we can overcome again and again kasi tapos na ang laban. Napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Sa mga kapatid, don't be stuck. Sabi nga natin sa sarili natin, don't be stuck. Huwag kang ma-stuck ayan. Huwag kang ma-stuck doon sa regret natin doon sa nakalipas. Yung mga sana, o kaya yung mga sana all, wala pong ganon. Huwag tayong ma-stuck sa mga bagay na iyon. Huwag po tayong ma-stuck doon sa guilt na nagawa natin sa mga nakalipas. Tayo mag-guilty kasi God has forgiven all of us doon sa mga bagay na iyon. At huwag po tayong ma-stuck doon sa mindset na I'm not worthy, I'm not enough. No, you are worthy and you are precious enough, para ibigay ni Jesus yung kanyang buhay para sa'yo. Imagine this, mga kapatid, yung buhay ni Kristo para sa buhay mo. Ganon tayo kahalaga sa Kanya. Hallelujah. Pwede po tayong tumayo, mga kapatid? Amen. Kapag po dumarating ang takot sa ating mga buhay, i-overcome po natin iyon ng katotohanan. Katotohanan that you are loved, we are loved by God, by Christ, and we are secured in His place. Replace our fear with God's promises daily, mga kapatid. Lagi nating hanapin, basahin, ano ba ang sinasabi ng katotohanan ng salita ng Diyos patungkol sa akin? Ano ba yung kanyang mga promises patungkol sa kanyang mga salita para sa akin? Ang sabi po dun sa Romans 8:31, sabi doon? Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makapaghaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise your name, O God. Amen. Pwede po ba natin kantahin itong kanta na ito? Praise God. Hallelujah. Gawin po natin panalangin. Let us worship the Lord. Hallelujah. You are always fighting for us. Amen. Hallelujah. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Taas po natin ating mga kamay. Hallelujah. 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 You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Hallelujah. Mga kapatid, tinatanong sa atin ng Panginoon. Tanong din sa atin sa umagang ito, meron bang mga takot? Meron bang pag-aalala? Meron bang mga bagay sa nakalipas? Meron
bang mga kabigatan sa iyong buhay na parang nagpapahinto na sa iyo para magtiwala sa Panginoon? Para pagtiwalaan ang kanyang mga pangako sa iyong buhay. Para pagtiwalaan sino siya sa iyong buhay. Alam niyo po mga kapatid, sa buong Bible po, sinasabi po doon that yung do not fear, do not be afraid, 300 times na binanggit sa Bible. Pero sa ibang pagsasalin, ang sabi doon, 365 times na sinasabi ng Panginoon, do not fear, do not be afraid. And every time that the Lord is saying that, do not fear, do not be afraid, ang sinasabi niya lagi, alam niyo po kung ano? For I am with you. For I am with you. Pwede kang matakot. Pero yung takot na yon, magbigay sa iyo, magpunsod sa iyo, na lalong magtiwala sa Diyos na kasama mo sa bawat lakad mo sa pananampalataya. Pwede kang umiyak, pero tandaan mo, lagi at lagi, merong kapanatagan na ibibigay ang Panginoon sa iyo para mapagtagumpayan mo anumang mga laban sa buhay na ito. God has overcome everything, and the Lord wants us, mga kapatid, the Lord wants us na do not hold on to these things. Do not hold sa mga bagay na ito. Fear and failure does not have a hold on us, mga kapatid. Bring it to the cross. That's what the Lord says. Bring it to the cross and leave it there. Leave it there. Leave it there. Ilatag mo na yun. Bitawan mo na lahat na ngayon because they were all taken. They were all being triumphed by the Lord Jesus Christ doon sa cross. Pinagtagumpayan na na iyon at nais ng Panginoon na magtagumpay ka. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Panginoon, dinadalangin po namin, Panginoon, sa iyo. Lahat po ng takot, lahat ng pagkakamali sa kalibas, lahat po ng kabigatan na mayroon kami, lahat po ng nagkukos sa amin, Panginoon, para kami mabalisa, Panginoon. Kaya mong mabalisa kami, Panginoon. But we want, Lord, we ask, oh God, na tulungan mo kami na itong takot na ito, Panginoon, lahat ng mga bagay na ito na nagkukos sa amin para magkaroon kami ng anxiety, ng depression, Panginoon, ng hindi tamang pag-iisip, Panginoon, sa aming isipan at kalooban, na nagbibigay sa amin ng matinding pag-aalala, O Diyos, na yung mga sistema ng katawan namin, Lord, parang ayaw nang sumubok, ayaw nang mag-try yung sistema ng katawan namin, Panginoon, na parang natatakot na lagi. Lord, we just ask for a revival, Panginoon, sa sistema ng aming mga katawan, Panginoon, mula sa aming mga isipan, sa aming mga puso, sa aming kaluluwa, lahat, Panginoon, every drop of our blood, Panginoon, bawat himay-himay ng aming mga kalamnan, Panginoon, na nagkaroon na ng ganong klase ng sistema, Lord, we just rebuke that in the name of Jesus. Nire-rebuke namin yung afraid, Lord, yung fear, Panginoon, sa aming mga buhay. Nire-rebuke namin, Panginoon, yung pagkatalo sa aming mga buhay. Because we are not like that, oh God. We are more than conquerors. You have created us to be more than conquerors, oh God. And that is what we will be, oh God, in your name, Lord Jesus. We just rebuke, Lord, lahat ng binunga, lahat ng naging resulta, Panginoon, ng mga bagay na ito. Sa lahat ng takot sa pagkakasakit, kamatayan, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, na nagpahirap sa amin sa mga nakalipas, Lord, nire-rebuke namin iyon, Panginoon, sa iyong pangalan. And Lord, we are asking, Lord, you are declaring, Lord, to each and every one of us, Panginoon, that you are rewriting the chapters of our life, Panginoon. You are rewriting a new name to each and every one of us. Hallelujah. was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain. You are rewriting For you a new name to each and every one of us, oh God. Hallelujah. Each of us is a victor. Hallelujah. More than a victor. Hallelujah. Oh God, salamat, Panginoon. We will not be afraid na sumubok muli, Panginoon.
rebuke those negative results, Panginoon, na ginawa nito sa aming mga buhay. They were all made on the cross. Hallelujah. Declare it, kapatid. Declare mo yun sa buhay mo. I-declare mo yun sa buhay mo. Lakaran mo kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Hayaan mo na ang Diyos ang siyang magiging sentro ng iyong buhay. Na siyang umupo sa iyong puso at isipan. And all will be alright. All will be alright. Tanggapin mo yung kapayapaan. Tanggapin mo yung kapanatagan na ibinibigay ng Panginoon sa'yo. Sapagkat ang kanyang bugtong na anak, hindi niya ipinagkain sa'yo. And everything, every provision, every blessing ng Panginoon, ipagkakaloob niya sa'yo. You just have to trust Him. You just have to trust what the Lord has in store for you. You just have to trust who God is in your life. Oh, hallelujah. Yarabahan, yarabahan. Ilehena sa kaya. Hallelujah. Bitawan mo na yung kapatid. Bitawan mo na yung kapatid doon sa krus. Bitawan mo na yan sa krus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. You are repositioning, Lord. You are realigning, Panginoon, ang aming mga buhay. You are reviving hearts, oh God. Hallelujah. You are reviving hearts and minds. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? Thank you, Jesus. Sabihin po natin, salamat, Panginoon. Thank you for a new name written in my life. Thank you for a new name written in my heart. Hallelujah. Thank you, Lord. Ginawa mo akong more than a conqueror. Thank you, God. Declare po natin, thank you, Lord. I am more than a conqueror. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. And everybody say, amen and amen. We give the highest glory and honor sa ating Panginoon. Sabihin po natin, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Grabe si Lord. Ano po? Grabe ang Panginoon. Hallelujah. Ready po ba kayo sa second preaching? Ay, second preaching talaga, no? Ay, hindi po. Bago po tayo manalangin para po sa ating pagkakaloob. Siyempre po, kuhanin ko po itong time na to para po magpasalamat sa Panginoon, mag-testimony. Doon po sa, yan, sa aking asawang gwapong-gwapo. Praise the Lord. Alam niyo po, nung pong Monday, ng mga alas 10 siguro, mga, 2 oras na pong ubong-ubo. Ubo siya ng ubo. Na naiinis na ako sa kanya. Gusto ko, po siya, dali na sa ospital. Ayaw niya. Ginawa ko, nag-arti-artihan na ako, tinulugan ko kunwari. Sabi ko, bahala ka dyan. Pagka gumrabi na yan, tsak magpapadala ka na sa ospital. Actually, 2 weeks na yan eh. Noon ko pa po sinasabi sa kanya, ayaw niya. Hanggang sa nung Lunes, hindi na niya nakaya. Para daw mapuputol na yung hininga niya, takbo kami sa ospital. At ayun nga, na-confine. Kinabukasan, wala pa po kaming 12 oras. Ito na, hawak ko ang bill na. Ito po yung nyo, parang, ano ba tawag doon sa bill na yun? Basta parang partial na bill. Wala pang 12 hours. Sabi ko, Lord, 21,000. Wala pang 12 hours. Sabi ko, Lord, alam nyo po, nung panahon na naka-confine po si Brother Ben, nandun kami sa ospital, talaga pong nakipagbuno ako sa panalangin. Sabi ko, ay Lord, sabi ko, yung position ko bilang anak, ano to, igigiit ko to sa'yo, sabi ko sa Panginoon. Sabi ko sa Lord, naku Lord, alam mo na struggle kami financially, sabi ko sa Panginoon. At yung 21,000 sa loob ng kalahating araw, Lord, kung 5 araw kami, 100,000 nga ni. Sabi ko sa Panginoon, talaga pong sabi ko, ay Lord, hindi mo hahayaan na maging ganito. Pero alam niyo po, habang ako'y nananalangin, nagde-devotion, sabi ko sa Lord,
biglang parang inano sa akin ng Panginoon Shadrach, Meshach at saka si Abednego na parang paulit-ulit na inaano sa akin na kung ikaw ay ilalagay dun sa apoy, kasi kailangan nilang mag-renounce ng faith nila eh. Kailangan sumamba sila doon sa Diyos-Diyosan noon eh. Parang inaano sa akin ng Lord, kung hindi ba dumating yung pera, kung wala ka bang ipambabayad, magpapatuloy ka ba? Sabi ko sa Panginoon, naku Lord, kung dumating man yung bill, magkano man to, kung ibigay mo man, magkaroon man kami ng discount, o kung wala, Panginoon, sabi ko, magpapatuloy ako. Patuloy ang pagsamba, patuloy ang panalangin, patuloy ang devotion, patuloy ka ako yung paglilingkod ko sa'yo. Ano man ka ako yon, siguro kung hindi mo ako bibigyan ng discount, sabi ko kay Lord, baka yung mga past na mga kasalanan ko, ito yung naging outcome nun, ito yung kabayaran. Pero sabi ko sa Panginoon, pero naniniwala ako dahil ako ay anak mo, naniniwala ako na hindi mo kinakalimutan yung ginagawang paglilingkod ng asawa ko sa'yo. Lord, makakaraos kami dito sa bill na to. Sabi ko, ba't baka ako'y nahawa pa dito sa hawa ko ang bill na meme na to. Umiiyak ako sa Panginoon, pero nakikipagpuno po ako. Sabi ko sa Lord, hindi pwede. Anak mo kami, sabi ko. At yung posisyon ng isang anak ng Diyos, ay grabe yan. Sabi ko sa Panginoon, kukunin ko to Lord, i-claim ko to kasi anak mo kami ni Brother Ben. Sabi ko sa kanya, tsaka Lord, huwag mo kalilimutan yung mga paglilingkod namin ni Brother Ben. Sabi ko, pwede bang alalahanin mo yun, Lord? Talaga pong, sige ako sa pakikipagbuno. And praise God, alam niyo po, ang dami pong naiinis na siya kasi hindi nawawala yung ubo niya, ang dami na niyang antibiotics, ang dami niyang sabi ko, baka may itinuturo ang Panginoon sa amin. Hindi ko sinasabi sa kanya, sa sarili ko lang, baka may itinuturo si Lord sa akin. Sa kanya, sa faith namin, baka kailangan mas pa yung level up pa yung faith. Pero nung pong dumating yung bill namin noong nakaraan, ang dami pong salamat sa mga tumulong, ang dami pong nag-send sa akin. Nakabayad po kami, purihin ang Panginoon. Grabe si Lord. Talagang iniisip na po namin, uutang kami sa Bombay ulit, uutang kami ulit doon, uutang kami doon. Iniisip ko na, ibenta na natin yung kotse. Dahil baka napakalaki ng bill namin, pero God provides. Grabe ang Lord. Talagang sobra po kaming ng Panginoon. At itong mga nakalabas na po, praise God, talagang binantayan ko po si Brother Ben kasi baka dayain ako nito sa mga kinakain niya, sa pag-inom ng tubig. Tasang-tasa lang po kasi yung kailangan niyang inumin na tubig. 1 litro na lang isang araw. So talagang bantay-bantay sarado, parang si Jaworski na nagbabantay. Pati gabi po, talagang binabantayan ko siya. At salamat sa Panginoon, darling, ipapatotoo ko na to. Kahit two nights pa lang nakakaraan, nakita ko po yung improvement. Halos hindi na po siya minsang-minsang umubo. Tapos yung sipon po niya halos hindi na ganoon. Hindi katulad po nung nandun kami, bago kami umalis talaga, hindi po nawala yung ubo, hindi nawala yung sipon. Sabi ko, ay naku, kailangan to, panalangin lang talaga sa Panginoon to. At alam niyo po, iisa na patunayan ko. Sabi nga ni nanay, alam mo, ang lakas ni Ben kay Lord. Ang lakas yung mag-asawa kay Lord. Ilang beses na naghimala ang Panginoon kay Brother Ben. Grabe. Nung pong dati, meron po siyang bato sa bato. Bago po siya, 50,000 yun kailangan namin noon. Bago po siya dinala namin sa Malolos, nag-pray po muna sa kabila. Salamat sa prayer ng mga kapatiran sa BCF, sila Pastor Glenser. Pinag-pray po talaga. Lunes kami pupunta. Friday siya pinag-pray. Nung Sunday, pag-ihi po niya, nawala yung bato. Tapos nung sinilip, wala na talaga kahit isang piraso. So talagang, praise the Lord, wala. Nung na-hospital siya, na-ICU siya kasi na po siya, inatake sa puso. Praise the Lord, di po ba? Tapos ngayon, yung pneumonia, alam naman po natin, silent killer din yan. Talagang isa sa cause na mga nagiging leading ng pagkamatay ng isang tao yan, babae o lalaki. Pero grabe, talagang sabi ko, Lord, grabe, yung pagmamahal ng Panginoon, yung grasya ng Lord, yung habag ng Lord.
Lagi ko nakikita sa buhay mo ni Brother Ben. Lagi ko nakikita sa buhay ng aking mga anak. Sabi ko nga sa Panginoon, sino makakapaghiwalay? Kamatayan ba? Pagkakasakit ba? Kawalan ba ng pera? Hindi. Sabi ko sa Lord, ano na to? Todo na to, Lord. Wala nang atrasan to, Panginoon. Kanino ka ba papupunta? Kanino ka papupunta? Hindi, meron po ako. Kanino ka papupunta? Kanino ka patatakbo? Doon na sa nagbibigay ng buhay. Doon na sa patuloy na nagbibigay ng himala sa buhay mo. Sa patuloy na nagbibigay ng kakalmahan doon sa puso mo. Faith over fear. Totoo po yan. No? Paganahin po natin, nung time na nagde-devotion ako, nagpe-prayer ako sa ospital, talaga pong sobrang pinagana ko yung pananampalataya ko. Sabi ko, Lord, hindi pwede to. Ikaw ay aming Diyos. Ikaw ang Diyos namin. May gagawin ka. May gagawin ka. Hindi ka patapos sa buhay ni Brother Ben. Sabi ko talaga sa Lord, Lord, maraming panahon pa na magkasama kami sa ministry mag-asawa. Maraming panahon pa na magkasama kami kasama ang aming buong pamilya, ang aking mga anak, manugang mga apo. Maraming panahon pa, Lord, ang hinihingi ko sa iyo para sa amin na mapaglingkuran ka namin. At alam ko dadating yung isang araw, kasama ang aking mga manugang dyan, ang aking mga anak, mga apo. Sama-sama kami maglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Ay, naku, grabe si Lord. Grabe. Sabi nga ni Pastora Salikay na, pwede ba umiyak na lang? Dahil punong-puno ng kabutihan ng Panginoon ang ating mga buhay. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Naalala ko po last Sunday, no, yung mga pinag-pray natin. Mamaya po lapitan nyo at sabihin nyo, sino po nakakuha sa pangalan ni Brother Ben? Salamat, kapatid. Grabe. Salamat sa panalangin mo. Amen. Amen po. Sige po, tayo pong may panalangin, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat po, Lord, dun sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Kailanman, Lord, hindi ka po nagkulang. Salamat, laging sapat. Sumusobra pa nga, Lord. Salamat po doon sa katotohanan, Panginoon, na nakaposisyon kami bilang mga anak mo. Bilang mga anak mo, nandoon lagi yung biyaya na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Hindi man sa financial, Panginoon, pero yung biyaya, Lord, ng kapayapaan ng isipan, ng kagalakan sa puso, Panginoon. Yung pagkawala ng takot, O Diyos, lahat ng ito itinuturing mo naming malaking biyaya na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Sa mga oras pong ito, dalangin po namin ang iyong pagpapala sa amin pong pagkakaloob. Nawa ito ay makarating sa iyo, Panginoon, nang may mabakong samyo, Panginoon, hallelujah. Maluwalhati ka sa mga pagkakaloob na ito, O Diyos. Maliit man o malaki, nawa, Lord, matagpuan mo ang bawat puso ng magbibigay na naroroon ang katapatan, naroroon, Panginoon, ang kagalakan, naroroon ang pagpapakumbaba sa amin pong pagkakaloob. Purihin ka, O Diyos. Salamat po. Salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kaya may di pababayaan sa iyong lamang. Matatagpuan sa iyong lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dagong lihim.
dakong lihim, mananatili sa iyong lihim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Cynthia! Nagulat ako. Wow, amen. Praise the Lord. Ayun, no? Kalahin mo yun. Natawa talaga. Gulat talaga ako, ha? Dito sa Ate Cynthia. Purihin ng Panginoon. Pwede ba nating palakpakan minsan pa ang Lord? Amen. Grabe, salamat sa Panginoon dahil meron tayong representative mula sa ating outreach na paumbong. Purihin ng Lord. Amen, Ate Cynthia, ha? At para po sa ating announcement ay patuloy po ang ating crossover 365. Ilang weeks na po tayo, Sister Salen? 60 weeks na po at nasa 16. Okay, 16 weeks na po tayo. At ano po, nasa kay Solomon na tayo doon kay Haring Solomon, kaya abangan nyo kasi maganda po yung story talaga, maganda po yung Bible kapag binasa po natin. At dapat lang po talaga na tayo ay nagbabasa ng ating ng salita po ng Panginoon. Ano po? Kaya 7 o'clock, everyday po yon except Sunday dahil meron po tayong Sunday worship. So, tinan nyo po yung katabi nyo kung nakikita yung nanonood ng crossover 300. Amen! At pag hindi pa, alam nyo na. I-share din po natin ito para maging kalakasan din po ito para sa ating mga kamag-anak, kaibigan. Ayan. Kahagabi si Brother Joel ang nagsalita. Ayan. Purihin ng Lord. At syempre, ang ating midweek service sa bahay po ni Nanay dito po sa Domingo Compound, dito po mismo sa church. So, tingnan nyo po ulit yung katabi nyo kung nakikita nyo po yan sa midweek. Pag hindi, invite po natin. O, di ba? Mainam po na nakakasama din po natin kayo dito sa ating midweek. Lalo na kung dito lang din ang bahay ninyo. Di ba? Alam nyo po ba, nung nakaraan na Wednesday ay ang nagsalita po o nag-exhort po noon ay si Brother o si Pastor Joel Castillo. Ayan, no? Purihin ng Lord sa ginagawa ng Lord sa buhay niya. Dahil alam po natin na marami pong pinagdaanan si Brother. Pero, sa totoo lang ako ay na-amaze talaga sa ginawa ng Lord sa buhay niyo, Brother Joel, Dahil kung ako siguro yun, siyempre maraming maraming pinagdaanan. Pero, amen sa Lord dahil ginagamit ng patuloy. At meron pa po na tayong announcement sa mga outreaches natin. Pagkatapos ng Sunday worship, ano gagawin natin? Nandito ang paumbong. Ihahatid natin para ayun, no? Purihin ng Lord. Patuloy po yan. Nakakatuwa po dahil isang pamilya sila doon, the Guzman family, at syempre dun sa mga karatig na yung mga kapitbahay nila, at saka sila mga tsahin-tsahin, pinsan, yan. Patuloy nyo pong isama sa prayer.
Dahil sila naman po ay alam nating tinawag ng Panginoon at alam na gagamitin din ng Lord at maganda ang plano ng Lord sa paumbong. Amen po, Ate Cynthia? Amen! At syempre sa ating San Rafael, ayan, mga kapatid, patuloy din po natin isama sa pray ang San Rafael. Actually, ang San Rafael ay meron na pong building At naka-aircon pa po doon yung mag-aano ng pastor doon. Inaantay na lang yung magpapastor, Hallelujah. Hindi ako yun, So, si Lord na ang bahala doon at patuloy din po yun, umaalis po sila ng 2:30, mga ganun pong oras. Kaya kapag po available kayo, mainam din po, makasama din po kayo para makita nyo rin po, mabisita nyo rin po yung ating mga kapatiran. Nakalive po tayo, mga taga San Rafael, purihin ang Lord sa buhay po ninyo. Ayan. At syempre, meron pa po, yung ating North Caloocan. Ako, magayado kay Pastor Froy lang pag nakalimutan. Pastor Froy, hello po. Magandang umaga sa inyo at patanghali na. So, purihin ang Lord sa buhay po ninyo, mga taga BCF. Crossover, North Caloocan. Purihin ang Lord. Hindi, mahal natin ang BCF. Mahal natin yan, di ba? Mahal natin ang BCF dahil doon naman tayo nagsimula. At binabati din natin syempre sila, di ba? Dahil doon tayo nagmula din kaya purihin ang Lord. Hallelujah. Pastor Froy. Amen. So, at syempre po, meron tayong Bakit ako nag-announce? Sir Cecil. Yung ating anniversary po, mga kapatid, 1 year na po tayo. Biruin nyo, 1 year! Amen. Salamat sa pagsama ng patuloy sa atin ng Panginoon. Kayo naman, joker to diba? Ay, kailan po yung ating anniversary, Sister Salen? May 17. Saan po gaganapin? Hoy, move on na. Naka-live tayo. Ayan, Oo, love natin, di ba? Hello po sa inyo. At May 17 ang ating ating anniversary, at outing na rin, sa mga magpapabautismo sa tubig. Sino pa po dito hindi pa nabautismohan sa tubig? O gusto pa rin po magpabautismo dahil hindi niya naintindihan nung time na nabautismo siya? Ayan. Sino po? Ate Cynthia, sama ka doon sa bautismo sa tubig sa ating outing. Meron yung mga kabataan na hindi pa rin, sama din po. Kung hindi nyo naintindihan, kahit mga adult na kayo, ilubog din natin sila. Wala nang ahunan. Yun po. At po yan, mamaya po, magstay kayo, lalo na mainam po lahat nga sana para at least kung sino pa po yung hindi pa nakapag-register, kasi kailangan po yun. Ang allotted lang po sa atin ay 120, pero meron po tayong kasama sa North Caloocan, San Rafael at maging sa Paumbong. Kaya dito sa main, mainam po makapagpa-register na po kayo. May babayaran po ba? Ito po ay pinag-usapan po natin yung mga adult magbibigay po ng 100 per week. Ayan. At yung mga kabataan, one-time payment na 100 lang po para sa pagkain lang. Para pandagdag sa pagkain lang. Yun lang po yun. Pero kung gusto nyo magbigay ng mas malaki, di wow. Di ba? At may mga nagpa-register na po, kaya mga taga San Rafael, mag na po kayo dyan, mag-ayos na po kayo kung sino magpapa-register. Mga taga North Caloocan, crossover North Caloocan. Mga taga Paumbong, ayun, alam ko nanonood sila Agnes dyan, kasama kayo dito. At sana po talaga ay makasama ang lahat, ang bawat isa. So, purihin ng Diyos, meron pa ba akong nakalimutan? April Celebrants. Ayan, ang April Celebrants po natin, pwede po bang tawagin sa harap?
si Sister Alu. Ayan, magka-man kami niya ni Sister Alu eh. Hello? Actually, si Sister Alu ay nagpagawa na ng cake. Ay, meron ba? Wala pala, sorry. Order pala niya yun. May order sa kanila. Ayan, Sister Alu, April 4. Ayan, si Brother Andy Ramos, April 11, kahapon. Tama po, Brother Andy? Ayan, no? April 14 ang iyong abang lingkod. Ay, nako. At April 16, Sister Jamie. Ayan, tayo kayo dito. At meron po bang nagsa-celebrate ng anniversary o kaya may iba pang mga April na hindi po natawag, punta po kayo dito sa harap. Meron pa po? Kabataan. Meron pa po? Wala na? Okay, tayo po tayo at ipapanalangin po tayo ng isa sa mga pastor po natin. Ano po? Walang iba, kundi... Sino po? Okay, si Pastor Jerry po. So, Brother Jerry, baka pwede ka ma-requestan ng panalangin ng mga birthday celebrant. Brother Andy, dito po tayo. Sister Adu, Sir Jamie. Amen. Hallelujah, Lord. Itaas po natin ang ating mga kamay sa mga tataos po ng kaarawan nila ngayong Abril. Yes, Lord God. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, tinataas ka namin. Tinadakila, sinasamba sa aming kalagitnaan. Amin pong dinadalangin, Panginoon, ang mga magkakaroon ng kaarawan ngayon, Panginoon. Yung kaarawan po nila ngayong April, Panginoon, tinataas po namin na sila po ay yung patuloy na ingatan, gabayan, proteksyonan, Panginoon, at nawa, Panginoon, yung buhay nila magamit, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Hallelujah, Lord God. Dagdagan mo, Panginoon, ang kanilang buhay, mahabang buhay, na may malakas na pangangatawan. Hallelujah, Lord. Sila ay mapalapit lalo sa iyo, sa iyong mga salita. Sila ay makaganap, Panginoon, sa mga nais at kalooban mo. At tunay nga na sila ay lalakad na naaayon sa iyong kalooban. Hallelujah, Lord God. At dalangin po namin, Panginoon, na sila ay iyong pagpalain, Panginoon, ng siksik-liglig at umaapaw na biyaya na nagmumula sa iyo. Hallelujah, Lord God. Tunay nga po, Panginoon, na sila ay nakikita mo ang kanilang puso, ang buhay, Panginoon, na napatuloy na hinahanap ka, Panginoon, na gumagana, Panginoon, sa iyong kalooban. Hallelujah, Lord God. At sa umagang ito, pinapasalamatan ka namin dahil sila ay iyong pinagpala mo na, Panginoon, sa mga oras na ito. Maraming salamat po at sa iyo po ang mataas na papuri, pagsambat madakila sa nag-iisang pangalan ng Panginoon Jesus. At lahat po ang nagsabi ng Amen. Thank you, Lord. Ayan, amen. Manatili na po tayong nakatayo at syempre babatiin ko na po yung mga pastor po natin sa BCF, Pastor Glenn, Pastora Eunice, Pastor Polly at Pastora Tricia. Mga ano po natin, mga katuwang sa paglilingkod po sa Panginoon. At salamat po sa kanilang buhay. At gayon din naman po sa atin na nandito ngayon, tayo po ay manalangin. Lord, muli, salamat Lord sa iyong salita na nahayag ngayong umaga na to, Panginoon. Salamat po sa pagpapaalala, Lord, na kami po ay nagtagumpay na, Panginoon. Hindi dahil sa aming sariling lakas, hindi dahil sa aming sariling talino o mga resources, kundi dahil napagtagumpayan mo na po, Lord, ang krus ng Kalbaryo. Salamat po, Lord, mula noon pa, sa panahon pa ng Biblia, sa mga tao, sa mga dati pa, na ang mga taong nagtatagumpay ay yung mga tao, Lord, na humahakbang nakasama ka, Panginoon. Kaya nga po, Lord, ang mensahe mo ngayon ay maging challenge nga po sa amin, Lord, na mayroon mang mga challenges, may mga problema,
meron pong maaaring pumigil sa amin sa paglilingkod. Pero Lord, wag naming hayaan na ang takot na ito ay mapigilan kami, Lord. Damahin namin, Lord, at pangatawanan namin na gustuhin namin, Lord, na ikaw yung laging maging kasama namin, Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, sa katagumpay man to, Lord, o sa mga time na natitisod kami. Pero Lord, salamat po. At sa gabay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, pangunahan po kami, i-guide po kami, Lord. Maging excited po kami, Lord, sa mga darating na araw, sa mga darating na panganahon. Dahil naniniwala kami, Lord, na marami ka po pong gagawin sa aming mga buhay. Kaya nga po, Lord, pagpalain po ang bawat isa. Salamat po sa araw na ito. Sa iyo ang kapurihan, sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. 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 Kamayan po natin ang bawat isa. You set me apart, gave me a new heart, filled with compassion to share your great love. Show me your ways, I wanna know you. Guide me in truth, my hope is in you. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. I'll hold on to you, my strength and my refuge. Whom shall I fear?